Again, ang una kasi natin kailangan gawin, tatandaan nyo, isagutin yung ano yung pwedeng i-trade. So, yan po yung ating laging number 1 sa ating trading process. So, yan, ano yung pwedeng i-trade? Ang sagot natin dyan is yung fundamental analysis, which is yung ginawa natin ngayon. And then, number 2 po, is titingnan natin kung mayroon ng alignment. No? O yung tinatawag na higher time frame confirmation, trend confirmation. So, dito, ang ibig sabihin, dapat yung fundamental analysis equal na sa technical analysis. So, unahin na natin yung pinakamalakas, NCDJPY. CJPY. Potential, NCDJPY. Bearish moment. So, tama po ba yung ano natin doon sa ano nyo, fundamental analysis na na-generate nyo lahat? Okay. So, delete muna natin, kapatid, yung mga drawing nyo dyan. Okay. Move 5 drawings. Okay. And then, tingnan muna natin kung ano yung trend niya. So, sa FA natin, ito ay NCDJPY bullish. So, bakit ulit naging bullish? Kasi strong yung NZD and weak yung JPY. So, bullish siya. Tingnan natin ang trend sa D1. Ayan. Hindi ko pala nasin mga kapatid yung yung indicator kagabi. Nakakatulog ako. So, ito po ay bullish reversal. Kasi ari po mga kapatid ay choke. Kuha niyo po. Ito ay bullish choke. Nasundan niyo kapatid. So, ito kasi mayroon din ditong bearish choke. Bearish choke, no? So, siya ay currently siya ay siya ay nasa ranging. Pero dahil ang FA natin ay bullish, pwede nating sabihin na reversal siya, bullish reversal. So, ranging, bullish reversal. Okay? Palang magkaroon tayo ng idea ano na bang nangyayari sa technical analysis. So, sa H4, clear po yan na bullish na siya. Masunod po. Nakakasunod? Yes, kuya. Apa. So, sa H1, ayun, boss na to. Okay, boss na din. Okay, so bullish ang ating H1. So, wala pa namang break. So, bullish ang ating H1. Okay. So, dahil ngayon ay umaga, pwede tayong mag-box analysis. So, napakaliit naman ang candle kahapon. So, ayan. So, ito yung ating box. Okay. Pag ang candlestick nasa baba, ang ating position ay buy. Kaya ang ating box, pinaka-buy position. Okay? So,
So far, align na ang H1, align na ang fundamental analysis, align na ang box. So, pwede tayong maghanap ng entry sa box gamit ang box theory. Pwede din tayong mag-entry mamaya gamit ang SMC. Tsaka ang ating zero lag. So, box muna tayo. Punta tayo ng 15 minutes. Okay. So, ano yung maliwanag na nababasa po natin? Sa market structure, nagkakaroon ng reversal dito sa area na to. May rejection block na binalikan naman ito. Tapos, nagkaroon ng bearish choke. Okay. Bearish choke. Okay. Tapos, lumapat siya sa OB na to. Na break niya. Pero may OB din dun sa baba. Ito. So, ito ay bullish OB. Bullish OB. Ay, naka 15 minutes pala tayo. So, 10 minutes. Puntahan ko muna yung H1. Sorry, kapatid. May OB din pala sa ano. Gumawa ng OB sa bullish OB H1. Okay. Ayan. Ito yung bullish OB H1. So, sa 15 minutes, ang OB ay nandun pa sa baba. Okay. So, lagyan din natin. Yan. Okay. So, titingnan natin kung ano nangyari sa mga candlestick. So, supposedly ito ay bullish engulfing. Bearish engulfing, sorry. Ito ay bearish engulfing. So, nagsasabi na malakas pa ang pressure ng bearish. So, ano kapatid? So, kaya kahit nagbabox ka, huwag po kayong basta-basta din mag-entry. Babasahin nyo ang candlestick. So, ito, may bearish pa eh. Although, dito nagkaroon ng, ito pa, rejection din. So, dragonfly. So, rejection din yan. So, ibig sabihin, talagang possibility pa niyan bumaba pa. Which okay lang naman sa atin. Actually, mas favorable sa atin kung bababa pa yan dito sa ating OB. Kasi alam natin, mas malaki yung ating room para sa TP. Nag-gets nyo po? So, kahit sa box dyan, ang tingin ko po na dapat na desisyon, tingin ko akit pa ng konti. Tapos, saka po yan bababa. Pag bumaba na, tsaka tayo humanap ng entry. Either dito, or dito yan bumaba, ready na tayo para maghanap ng entry mamaya. Kuha nyo po. So, dito, ang ating action plan is wait until price action top niya yung OB H1 or MB. Okay, kuha nyo po. So, ayan, picture ka natin, then add. Nakasunod po kayo, Ma'am Ina, Kuya Eric, Kuya Francis.
Meron kayong Kuya. may tanong, may tanong. Wala Kape po po. tayo, kapatid. Meron kayong tanong? Wala po, wala. Wala po. Ganun lang po yun, ma'am. No? Huwag yung i-stress yan ang inyong sarili. Kasi hindi man talaga tayo pinapansin ng market. Susunod lang tayo sa kanya. So, kailangan lang natin maunawaan anong ginagawa niya. So, ganyan. So, kung halimbawa, lumapat na again, pag lumapat na yung candlestick doon, pinakamabilis is click mo lang to. Punta ka sa 5 minutes. Pagkalapat na, punta ka sa 5 minutes, sasintayin mong lumabas itong kulay green. Yung buy signal. Kuha nyo kapatid. Tingnan nyo yung importance na meron kayong filter na katulad ng ginagawa natin. Tingnan nyo, may buy signal ang indicator. Pero dahil alam natin hindi tayo magbabay dyan, dito tayo magbabay pag lumapat na, hindi tayo na SL. Kuha nyo kapatid. Yun yung pagkakaiba na gusto kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo na importante ang tumitingin sa fundamental analysis. Kasi kung pure technical ka lang, tapos pure indicator based ka pa, masusunugan talaga ng pera. Yan o, 3 buy na kaagad to. Diba? So, punta lang tayo sa atin. Wala pa tayong entry. Ayun, nakita nyo. O, entry. Sa box strategy, diba? So, kaya nagko-combine po tayo ng mga strategy to filter yung para makuha natin yung to filter yung pangit na signal and makuha natin yung best entry lagi. So, in this case, dito, hintay muna tayo mga kapatid. Okay? So, pagka ganon, lipat lang po tayo dun sa ating ibang target na pairs. So, tapos na tayo sa NCD-JPY. NCD CAD tayo. So, hindi natin NCD CAD. Sa NCD CAD, delete ko muna to. Ito yung kahapon kay Eric na dalawang trade na nakalampas sa atin dahil hindi lang tayo gumising ng 6 AM. Opo, yan nga po yan. No, ito yung kahapon Yan, late po. So, na-late tayo, hindi natin na-train yan. So, delete ko na muna yan. Ay, teka, hindi ko pa pala na-record yan. So, dito tayo sa D1. So, tanggalin muna natin to. Ilipat natin to dito sa kahapon. Ayan. Tanggalin muna natin to. Ayan. Ito. So, bullish ang ating FA. Bullish. Tapos ang ating D1 ay bullish. Kahapon pa to bullish eh. Ang ating H4 may nabago. Okay. Oo nga, bullish yan. Ay, bullish chok eh. Ating H4. Okay. Bullish ang H4 pero ranging siya ngayon. So, ranging na siya. Consolidating. So, tanggalin muna natin to. So, H4 ay ranging. So, bullish. Okay. H1. So, H1 natin. So, i-mark ko lang po akin. Napansin ko na din kasi. Ito ay pwede natin makonsider na OB. Okay. So, ibig sabihin yan, kung nagre-ranging focus dito, so ito ay liquidity zone. In progress. Liquidity zone na to eh. Naintindihan nyo? Liquidity zone yan.
So, possibly bumaba talaga siya dito. Tsaka siya umangat. Kuha niya pa tong H4 bago yun umangat. Kuha niya kapatid. So, H1. So, meron na tayong idea kung ano nangyayari agad. So, H1 ay okay. Ito pa siya. Bullish ang H1. Kuha niya mga kapatid, nakasunod po kayo. So bullish. So ang box natin, dahil nasa taas ng box ng candlestick, siya ay naka-sell position. So alam natin hindi tayo magte-trade ng against the trend. So kahit may sell position siya, and alam natin na possible bumaba yan dito, dahil hindi natin alam kung paano siya bababa, baka magkaganyan pa ng baba, ika-SL pa natin. So hindi tayo mag-violate ng ating rules na do not trade against the trend. So ating action plan, no, hintayin natin mga kapatid na lumapat yan dito ulit. So ang buy signal natin sa box is pag nandito na sa baba, kuha nyo kapatid. Pero dahil may H4 sa ilalim, mag-iingat tayo na agad mag-trade dito. Kuha nyo kapatid. Say yes, pwede siyang mag-continue yung consolidation, ganyan. Pero pwede din kasi, no, na dahil dito kanina pa yung nagko-consolidate, dito yung liquidity, possible na din po yan na pagbaba niya dito, kuhanin niya na yung H4 saka siya umangat. Kuha niyo po. So ano yung mga dapat pag-ingatan? Huwag magpadalos-dalos ng pag-entry sa buy signal ng box, and huwag din kayong mag-entry ng sell pag na-break yung box, dahil possible na liquidity swap lang yon ng H4. Kuha nyo po kapatid. Natutunan nyo po ba? Copy ko yan. No? So yan po yung sinasabi natin na dapat naunawaan natin yung narrative ng mga candlestick. So yan siya. So dahil alam na natin ang concept ng liquidity, alam natin ang theory ng box, no? Alam din natin yung SMC natin. So pwede nyo po yung combine yun para maunawaan nyo talaga yung galaw ng market. So ito yan yung pinaka-expectation natin. So ako, hintayin ko na lang na yung aking price action ay mag-tap sa OB H4 bago po ako maghanap ng entry. So picture time on. Okay, kuha niya kapatid, kuha po. So yan na, and then punta po tayo sa sunod natin, Euro JPY. So si Euro JPY natin ay buy din, tama ba? Euro JPY buy. Okay, so gagawin natin, delete muna natin lahat. Okay, punta tayo ng D1. So Euro JPY buy, FA niya ay bullish. Okay, D1 niya ay, napansin nyo, paulit-ulit lang, ganun lang po yung gagawin nyo para hindi kayo stressahin yung pagtitrade. Okay, anong pansin nyo dito mga kapatid? Anong pansin nyo po doon? Anong nangyayari? Kaya pansinin nyo muna po yan. Anong inyong masasabi dyan sa D1? Kuya Eric, Kuya Francis. Ranging kuya. Ano po? Ranging.
Consolidation pa. Opo. Ano pattern kaya yan, kapatid? Ano nga yung technique? Wedge. And then the wedge. Trending. Plug pattern. Ito yung plug. Symmetrical triangle po yung kapatid. Gano'ng symmetrical? Kaya nyo kapatid, symmetrical triangle po yun. So sa mga pattern natin, hindi kailangan na laging dulo sa dulo. No? Titingnan nyo lang may pinakamadaming touch. Basta tatamaan lang po. Apo. Ito kasi 1, 2, 3. Yan, no? Saktong-sakto. So, symmetrical po ito mga kapatid. So, nag-break out na siya na symmetrical triangle. So, ito is nagre-retest. Yan, no? Hindi nyo na-break, oh. Dito sa candle na to. Ito, nakikreate pa to siya today. Napansin nyo? So, kung ang ating fundamental analysis ay bullish, then dito pa lang, pwede nating sabihin na possible na siya na magkaroon ng reversal after ng retest. Following yung textbook definition ng retest. Kuha nyo po. Naintindihan nyo. So, D1 pa lang, may clue na tayo. Bagaman ranging siya, may breakout na siya sa resistance ng triangle. Ito ay ranging. Nakasunod po kayo? So, diba, unti-unti nyo nakikita kung ano nangyayari. So, ayan o, sa H4 o. Wait, nakaritas na siya sa H4. Tapos ito ay lumalabas, ito ay choke na ng H4. So, bullish. Then sa H1, may napansin pala ako sa H4, napansin nyo kaya din. So sa H1 bullish na. Ito kasi yung choke ng H1, tapos boss, tapos another boss. Ito kasi yung protective blue pa, so hindi pa siya nabe-break. Kuha nyo. Tapos ito ay OB ng H1. So may OB din sa H4, nakita ko kanina. Ito po, oh. So, H4 OB. Bullish OB. Bullish OB H1. Ang kagandahan yan, saktong retest pa naman siya ng ating symmetrical triangle. So, double confirmation na siya. Kuha niyo po. Bullish fair value gap. Okay? Nakasunod po kayo. So, sa H1, anan pa din, bullish sa H1. So, puntahan natin ang box. Sa box strategy natin. Box theory natin. Ang base ng box natin ay ito. Tapos yun.
So, box ay naka-buy signal din ang box. Okay. So, Sa ilalim ang ng box. Oh, Eric baka makapag-entry ka na kagad Nakakamdaman na kita Parang gusto mo na agad mag-entry. Hindi ko kuya, mas naano ko ngayon. Kanya kahapon, wala akong entry. So, gigigil ka na ba? Gigigil na si Kuya Eric. Nakakamdaman ko By position. So, align na. So, ano na yung mga align natin? Fundamental analysis natin by D1 by ang ating technical analysis by ang ating box theory ay naka-buy position na din. Tapos sa ating chart pattern ay naka-buy din dahil lang nagkaroon ng retest sa ating symmetrical triangle. Although hindi pa tapos yung retest kasi naka-red pa o red candlestick pa Ayan, di ba? Do sa H1 pala, wala pang wala pang close 3 close above after ng touch. So possible pa siyang bumaba. Kailangan nating hintayin. So, punta natin sa 5 minutes, tingnan natin kung may entry. Okay? So, ayan. So, sa H1, tingnan niya natin yung H4 natin. Lumapat na ba siya sa H4? Wala. Lumapat na sa H4 OB. dapat na po sa OB. Lumapat na sa OB. So, pwede na tayong punta sa 5 minutes. Sniper. Yan. So, pagka ganyan mga kapatid, hihintayin na lang natin na lumabas ito. Although nakalabas na pala Pagkalapat ng OB, lumabas na. Kagabi, 9:55 PM. No? So, nalampasan tayo dito, 9:55 PM. Okay, so kung itong buy signal niya, hintay lang tayo ng buy signal kasi naka-bearish, hindi pa align. Pero most likely, kung ito yung entry, then supposedly, pwede nating i-assume na kung tama itong entry na ito, then possibly, pag umangat yan ulit dito, ito dapat ang ating entry. Nasa ilalim ng box, ayun, guhit na yon. Nasa ilalim din ng ating previous swing low. So, ito ay 15 pips, no? Sa intraday pala kapatid, hindi ako nagte-trade pag more than 20 pips na ang SL. Pag intraday. So, kung magba-box theory ka, wag po kayong mag-entry ng ang inyong SL ay more than 20 pips sa box. So, ito ay 2.5. So, pwede tayo mag-2. Yan. Tayong to 1:2 na risk-reward ratio. So, again, ang binabantay na lang natin dito kapatid ay lumabas na po yung ating buy signal ulit dito. At magkaroon ng at least 4 na bullish. Okay? Kuha nyo kapatid. Kuha po. Maliwanag po ba? Sabi ko yan. Okay po kuya.